Makinig ka. Ang sasabihin ko sa video na ito ay hindi magugustuhan ng marami. May mga kukunot ang noo at magsasalubong ang kilay. Paalala lang, hindi ito para sa makikitid ang utak. Marahil may ilan sa inyo ang magiging interesado sa topic na ito. Good. Tandaan mo, your mind is the greatest weapon you have. So do not poison it consuming garbage content. You see, ang video na ito ay hindi atake sa ibang mga creator, kundi ito ay parte ng self-improvement journey ng isang individual na gaya mo. Makinig ka. Gaya ng pagkain, eating unhealthy foods will get you sick. Gayun din, kung puro basurang content ang pinapanood mo, magiging basura rin yung utak mo hanggang sa mabulok ka. Kaya makinig ka. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 uri ng basurang Pinoy content at kung bakit mo ito dapat iwasan. Number 1. Sexual contents. Numero 1 dahilan ng pagkabobo ng mga kalalakihan ay ang panonood ng mga sexual content, mga video patungkol sa kalaswaan. Ang utak ng isang lalaki ay literal na lumiliit kapag patuloy itong nanonood ng mga mahahalay na content. Hindi ito isang opinion lang dahil may pag-aaral na nagpapatunay dito. Kapag nakatapos ka ng isang gawain, homework or work task, hindi ba't ang sarap sa pakiramdam? Dahil yan sa reward system ng ating utak na tinatawag na dopamine. Ito ay isang uri ng hormone na inilalabas ng ating utak bilang reward upang makaramdam ng satisfaction. Dopamine is also called the feel-good hormone. Sa panonood ng mga mahahalay na content, nakakapaglabas ang ating utak ng malaking amount ng dopamine na hindi na normal at hindi na natural na proseso. At ayon sa pagsusuri, bilang resulta nito, lumiliit at nag-iiba ang hugis ng ating utak. Kasabay nito ay ang paghina ng function nito. Lahat yan ay patunay na ang panonood ng mga sexual content ay masama sa utak. Ngunit, hindi lang ito limitado sa mga adult contents. You see, kabilang dito ang mga content creator na nagtuturo kung paano makakatikim ng babae. Puro mga kahalayan at kalaswaan lang. Napakarami nila dito. At kilala nyo sila, mga maruruming uri na nagtuturo sa mga kalalakihang mag-isip ng mga kahalayan sa babae. Niloloko lang nila kayo, nilalason lang ang utak nyo habang pineperahan kayo. Alam kasi nila na madali nilang makukuha ang atensyon ng mga kalalakihan gamit ang malalaswang content. Thumbnails pa lang kilala niya na agad. Gagamitin nila ang kahinaan ng mga kalalakihan upang pagkaperahan. Umiwas kayo sa mga ganitong content. Magiging sexual predators lang kayo. Mabubulok pa ang utak nyo. Number 2. Drama and rants. If your priority in life is to level up and improve, then you must stop watching nonsense drama and rants. Drama and rants ng mga influencer kuno na feeling celebrities. Hindi ito atake sa mga galunggong na yan. But think about it. Ano bang mapapala mo sa panonood ng mga nonsense drama and rants nila sa social media? What's in it for you? Kauunlad mo ba ito? You have your priorities na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Pero kapag may biglang umusbong na issue tungkol kay ganitong influencer or celebrity, distracted ka na agad. Kaya hanggang dyan na lang yung buhay mo eh. Ilang beses ka na bang nag-fail? Imbis kasi na pagtuunan mo ng pansin ang sarili mong pag-unlad, nandun ka, nangingialam ng buhay ng iba. Nakikiosyoso sa kung ano ng life update ng buhay ni ganito, ni ganyan. Why would you even care about them? They don't care about you. They don't even know you exist. Imbis na makichismis ka sa buhay ng mga yan, look at yourself and look at your life. Nasan ka na? Nasan ka na sa buhay? Nasa finish line ka na ba? At ang dami mo ng oras para panoorin ang karera nila.
You promise to honor yourself. Stop watching this nonsense contents and focus only to yourself. Number 3. Pranks. Entertainment is a temporary happiness, kaya umuso yung mga prank na yan to somehow entertain us, at marahil kinahiligan mo rin ang panonood ng mga ito. Baka nga hanggang ngayon happy mo pa rin ito manood ng mga walang saysay at scripted na mga pranks. Mga trying hard na pranks. Ang iba pa dyan, disrespectful and harmful pranks na nakakasakit na ng tao at inappropriate ng matatawag. Pero diretso lang sila, tuloy lang. Entertainment daw yun eh. Nakakapagpasaya raw sila ng tao. At sa simpleng panonood mo sa mga ganitong basura, sinusuportahan mo na rin yan. You are supporting all this nonsense and harmful pranks. Isa ka sa mga dahilan kung bakit patuloy na may nasasaktang tao sa mga harmful pranks na yan. E kung hindi mo ba naman pinapanood, di wala nang gagawa niyan. Again, hindi ito atake sa mga galunggong na yan. Ito ay paalala lang sa iyo na kung ang prioridad mo sa buhay ay umunlad, then you must stop feeding your mind with this garbage. I know, we all need entertainment in life. Ngunit kung ganitong klaseng entertainment ang pinapanood mo, you need to grow up. Ano ka, 13 anyos? Hindi ka na bata. Focus building yourself. Number 4. Motivational Bluetooth speaker. Pinanganak ang channel na ito na may layuning tulungang iangat ang mga kalalakihan at i-level up ang kanilang pagkalalaki dahil sa kumakalat na epidemya ng mga lalaking nagiging balasubas, mangmang, sexual predators at kumikitid ang utak. Dumarami tuloy ang nagiging salot sa bansa. Yung iba dyan at marahil ay karamihan sa kanila, mga produkto lang ng maling ideolohiyang isinalpak ng kung sino-sinong nagtuturo ng mga kalokohan lang. Ginagawang kunwari unconventional thinking para lang magtunog controversial. Pero kung gagamitan mo ng tunay na talino, nonsense and complete stupidity lang din naman yung punto. Maraming ganyan ngayon sa lahat ng sulok ng social media. Mga naggagaling-galingan para sa atensyon at papuri ng ibang tao. Kumbaga, sa madaling salita, hindi talaga nila layuning tumulong. Gusto lang talaga nilang mag-viral para sumikat at makilala ng maraming tao. That is their ultimate goal, to be seen and to be famous. Sumikat sa kabobohan, sumikat sa batikos ng tao. Wala silang pakialam sa irrationality at idiocy nila. Gusto lang nilang sumikat by all means. Maririnig mo sa motivational speech nila mga bagay na commonly kabobohan lang, tapos paiikutin at hahanapan ng false reasoning na magtutunog philosophical para mahook ang audience at maloko ang audience into believing na matalino sila. I know their tactics. They don't really want to help you. They're just using you to acquire fame, to become famous and be worshipped like God. Again, hindi ito atake sa mga clowns na yan. Pero kung ang nais mo ay umunlad at mag-improve, mamili ka ng maayos kung sino ang pakikinggan mo. Number 5. Funny videos. If your focus in life is leveling up and improving your lifestyle, anong maitutulong ng panonood ng mga funny videos sa pag-unlad mo? Entertainment na naman. Akala ko ba may binibuild kang buhay para sa sarili mo? I thought you were building yourself. I thought you were building your life.
Nandyan ka lang pala nilulunod ang sarili sa dopamine addiction na nakukuha mo sa walang kwentang hedonistic nonsense na yan. Again, we all need entertainment in life, but you are no longer a kid. Funny videos are for kids only. At bilang grown-up man, pumili ka ng entertainment na productive ding matatawag, magbibigay aliw sa'yo, and at the same time, makakatulong sa holistic development mo bilang lalaki. Hindi mo naman kailangan ng mga ganyan para ma-entertain. You are a man, not a 13 years old boy. We entertain ourselves by building something for ourselves. Iwasan nyo ang mga bagay na yan. I-filter nyo lang ang mga content na ipapasok nyo sa utak nyo. Always protect your brain from this garbage. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.